Nagpapatuloy po ang ating mga aralin na ginagawa rito patungkol sa ikaapat na serye ng pagkabuhay ng mga patay. At tayo ngayon ay dadako sa ikawalong aralin na ating pag-uusapan dito, ang kaaliwan at pag-asa sa pagkabuhay. Para po sa ating susing talata, ito ay makikita sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Sinasabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay upang hindi kayo malungkot na gaya ng ibang mga taong walang pag-asa. Sapagkat naniniwala tayo, si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naniniwala rin tayong bubuhayin ng Diyos ang mga namatay na nananalig kay Jesus at isasama niya sa pagbabalik ni Jesus. Ito ang sinasabi namin sa inyo ayon sa salita ng Panginoon. Tayong mga buhay o tayong mga buhay pa sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa utos sa tinig ng arkanghel at sa tunog ng trumpeta ng Diyos, ang Panginoon ay bababang mula sa langit at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang pagdadalamhati ay bahagi ng pagiging tao sa isang punto ng ating buhay. Mararanasan natin ang lungkot ng pagkawala ng minamahal. Ngunit para sa mga nananampalataya kay Kristo, hindi tayo nagdadalamhati tulad ng sanlibutan na parang walang pag-asa. Sa unang Tesalonica 4:13 to 18, tinugunan ni Apostol Pablo ang iglesia na nalilito at nagdadalamhati para sa mga kapatid nilang pumanaw. Hanggang ngayon, ang kanyang mga salita ay nananatiling makapangyarihang mensahe. Ang pagkabuhay na muli ay nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng kaaliwan, lakas ng loob, at katiyakan na muli tayong magkakasama-sama magpakailanman. Tuklasin natin dito ang matibay na katiyakan na hatid ng talatang ito. Pagdadalamhati na may pag-asa. So 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, sinabi doon, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa namatay upang hindi kayo malungkot na gaya ng mga ibang mga taong walang pag-asa. Tinatanggap ni Pablo ang realidad ng lungkot, ngunit ipinapakilala niya ang malaking pagkakaiba. Ang Kristiyanong pagdadalamhati ay may kasamang pag-asa. Ang kamatayan ng isang mananampalataya ay hindi ang katapusan ng kwento. Yaong natutulog ay gigising sa buhay na walang hanggan. Ito ay hindi pagtanggi sa pagdadalamhati. Ito ay pananampalataya sa pangako ng muling pagkabuhay. Gaya ng isang biyahero na pansamantalang nagpapaalam, alam natin na may muling pagkikita. Hindi tayo lumuluha sa kawalan ng pag-asa, kundi sa pananabik ng
muling pagkikita. Ang saligan ng ating pag-asa ay ang pagkabuhay ni Kristo. Sa talata 14, sinabi doon, sapagkat naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. So ang ating pagtitiwala ay hindi nakabatay sa haka-haka, kundi sa isang makasaysayang pangyayari. Ang pagkabuhay ni Hesukristo, kung paano siya ay muling nabuhay, gayon din ang lahat ng nasa Kanya ay muling bubuhayin. Halimbawa sa Lumang Tipan, sa Aklat ng Mga Awit 16:10, sabi doon, sapagkat hindi mo ako pababayaan sa daigdig ng mga patay, ni pababayaang mabulok ang iyong banal. So ang propesiyang ito ay natupad kay Kristo at ito'y patunay na tinalo niya ang kamatayan. Ang pangako ng muling pagkikita, nakikita sa talatang 14 hanggang 17. Isasama niya sa pagbabalik ni Jesus ang mga namatay na nasa Kanya. Tayong mga buhay pa ay aagawing kasama nila at sa gayon, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ipinipinta ni Pablo ang isang nakakabighaning larawan, ang pagbabalik ni Kristo, ang pagkabuhay ng mga patay kay Kristo, ang pagsasama-sama ng lahat ng mananampalataya sa alapaap upang makapiling ang Panginoon magpakailanpaman. Ito ang pinakadakilang reunion, hindi lamang sa ating mga mahal sa buhay, kundi sa ating tagapagligtas. Ang pagkabuhay na muli ay hindi lamang pag-asa para sa hinaharap, kundi nagbibigay kahulugan sa ating mga luha ngayon. Ang bawat sementeryo ay pansamantalang himlayan lamang. Ang bawat pamamaalam ay hindi panghabang buhay. Ang pagkabuhay ang ating matibay na pag-asa. Kaya magpalakasan tayo sa bawat isa. Verse 18, kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang talatang ito ay hindi lamang para ituro, kundi para aliwin, palakasin at patibayin. Ito ang mga salitang sinasambit natin sa burol o sa funerals, sa ospital at sa gabi ng pagdadalamhati bilang pangwakas. Ang pagkabuhay ng mga patay ay hindi lamang teolohiyang dapat pag-aralan. Ito ay buhay na pag-asa na nagbibigay kapayapaan sa nababagabag na puso. Ipinapaalaala nito sa atin na tinalo ni Kristo ang kamatayan, na ang ating mga mahal sa buhay na namatay kay Kristo ay muling mabubuhay at makakasama natin silang muli magpakailanman. Sa harap ng kamatayan, alalahanin natin ang mga salitang ito. Makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Maaaring malalim ang libingan, ngunit mas malalim ang pangako ng Diyos. Maaaring madilim ang gabi ng pagdadalamhati, ngunit mas maliwanag ang bukang liwayway ng pagkabuhay. Magpakatatag, magkaroon ng pag-asa. Buhay si Jesus, at dahil siya'y buhay, tayo rin ay mabubuhay. Ibahagi ang pag-asang ito sa mga nagdadalamhati. Mamuhay ng may pananabik sa pagbabalik ni Kristo. Hayaang palakasin ng katotohanan ito ang iyong puso sa oras ng lungkot. Salamat po.